Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil sa dinami-raming misleading content online at mga nakaka-trigger na social media posts. How would we know kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Welcome to the capital of the Philippines. Welcome to Manila. Naitatag noong June 24, 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Maynila ay isang espesyal na lungsod that holds extreme historical significance. Share ko lang, alam niyo ba na for over 300 years ay nagmistulang city within the city ang Intramuros? Ito rin ang nagsisilbing sentro ng kultura at politika sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga iniwang alaala ng nakaraan ng mga Kastila ay itong mga tranvia. Ang tranvia ay isang uri ng public transportation system na umiikot sa buong Kamaynilaan through a series of tramways o tracks na built-in sa mga kalsada noon. Pero who knew na itong tranvia din ang maghahatid sa isang mag-asawa mula Pasay hanggang Loton, at mula Loton naman ay bumiyahe sila pasantaan na Maynila upang simulan ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. At dinala nga kami ng aming paglalakbay dito sa panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo, ang lokal ng Punta Santa Ana. Actually nga po, ayon sa matatandang mga kapatid, nabili nga po itong lupa na to sa halagang 820 noong unang panahon. At mula nga po noon, napagpasyahan na po ng pamamahala na magpatayo na po ng lokal. Kaya po noong 1937, pinatayo po ang semi-concrete na kapilya na nakikita nyo po ngayon. Pero sa kasalukuyang panahon po, hindi na po ito yung lokal na pinagsasambahan po ng mga kapatid ng lokal ng Punta, dahil meron na po kaming bago at modern na gusaling sambahan na full concrete na po, na ilang hakbang lang po mula dito sa kapilya po na ito. Sa kasalukuyan po, ginawa na po siyang museum ng iglesia na binibisita po ng mga kapatid at mga panauhin upang magkaroon po ng karagdagang kaalaman tungkol po sa naging history ng iglesia.